guys, ayan, lutuin ko na yung ating ube halaya. So, nilagay ko na tong isang latang gata. Ayan, coconut cream to guys, yung kakang gata. Then, lagyan natin ng isang latang ebap. Ayan. Ang lagkit nitong ating ube guys. So, wala pa yung apoy guys Hindi ko pa siya inapoy. And then, ang gagamitin kong condense is ube guys. So, wala kasi akong food color, kaya ito ang ating parang pinaka pangkulay. So, mix lang natin yan guys, and then kapuyan natin. Yan guys, ayan. Inapuyan ko na siya guys. So, continuous ang halo natin dito. Mahinang apoy lang guys. Sobrang lakit nung ano dito guys, parang yung ube dito malagkit siya, parang gabi. Parang maputla yung kulay. Lagyan ko pa kaya ng ano, condense, kulang. Teka lang guys. Yan guys, dinagdagan ko siya ng condense kasi ano, maputla yung kulay at saka kulang pa din siya sa tamis. Hindi ko na ito nilagyan ng asukal guys, so purong condense yung ating inilagay. Kalahati lang muna in-add ko guys. Tingnan ko kung baka sumobra naman yung tamis. Okay lang maputla, wag lang sobrang tamis. Ang bango niya guys. Tikman ko yung tamis. Tapos na yung gas. Guys, halo-halo lang. Hindi pwedeng hintuan ng halo to guys, kasi didikit. Dito ko sa loob nagluto kasi malamig doon sa labas sa kusina. Yung butane ginamit ko. So, ayan guys, bali 2 latang condensed na ube yung ginalagay ko dito kasi wala nga akong pangkulay na ube. So, yung ube condensed ang gamit ko. So, 2 nilagay ko. Isang gata, isang ebap. Tapos, wala na akong nilagay na asukal guys. Yun na yung pinakapatamis natin. So, ayan, i-start na siyang kumulo. Mahina lang yung apoy natin guys para hindi masunog.
para maluto ng gusto yung ube. So, nilagyan ko na siya ng star margarine, guys. Malapit na to. Kasi mabigat na sa sandok. Pag ito hindi na kumakapit pag hindi na nalalaglag sa sandok, yun na yung palatandaang luto na. Ito, konti pa. Pero nilagyan ko na ng margarine kasi naninikit na siya, guys. So, ayan, guys. Almost done na tong ating ube. Ayan. Napakalagkit niya na. Mahirap nang haluin. So, lalagyan ko pa uli ito ng star margarine. Pagpatay ko sa apoy, sa ibabaw. And then, yung lagayan natin, yung molder. Lagyan ko rin siya ng star. So, okay na to, guys. So, yan, guys. Inalis ko na pinatay ko na yung apoy. So, nilagyan ko pa ng 2 kutsarang margarine. So, bali 4 na kutsara yung nailagay natin dito. Ang ganda ng luto niya, guys. So, sakto-sakto na. Matutunaw pa yan, guys. Wala na tong apoy, guys, kasi dumidikit na. Lagay natin sa molder. Ayan, guys. Magluluto ang ating halaya. Mainit pa. Guys, ito yung ating paglalagyan. Nilagyan ko siya ng tawag dito, star margarine para hindi siya dumikit. So, yan, guys. Pinatungan ko pa siya sa ibabaw uli ng itong margarine. So, yan. Mayroon pa natirang katiting dun sa kawali, guys. So, ayan, guys, lahat yung ating nagawa. So, bali isang Tupperware na maliit at saka itong isang ating malaki. So, ayan, guys, gawa na ang ating ube halaya. So, lalagyan ko pa yan ng cheese sa ibabaw, guys. Nasa ibaba yung cheese ko, nasa ref.